Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Sulat sa probinsya ng Eastern Samar. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Sulat. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ika-71 kabanata, ang talata po ay 16. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan. At nakatitiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo, Panginoon. Ang lahat naming karumihan, ang lahat naming pagkakasala, ang aming panalangin, Lord God, kami linisin ang banal na dugo ng aming manunubos at ipahintulot mo na aming matagpuan ang iyong kalinisan, ang iyong kabanalan. At sa pangalan ni Jesus, dasal namin ang bayan ng Sulat sa probinsya ng Southern Leyte, ang aming panalangin ng Eastern Samar, ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Sulat ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Sulat. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, 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 amen. Praise God, praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo, 17 kabanata. Ang talata po ay 8 hanggang 13. Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalisita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalisita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol.
sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap nila ang mga Amalesita. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, natatalo at nananalo ang mga Amalesita. Nangawit nga si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito, natalo ni Josue ang mga Amalesita. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang tunay at dakilang kapangyarihan ng Panginoon. Pero dapat din po nating alalahanin na kapag hihina ang ating mga kamay, kailangan natin ang kasama. Ang tagumpay ay hindi lamang bunga ng sarili nating lakas. Kailangan natin ng Diyos at ang mga taong handang sumuporta sa atin. Ang mga laban ng buhay na hindi natin inaasahan, akala natin ang pagkatapos ng isang problema ay magiging tahimik na ang lahat. Pero biglang may panibagong pagsubok. Ganun ang nangyari sa mga Israelita. Kakatanggap pa lamang nila ng tubig mula sa Diyos, sa Refidim. Ngunit dumating naman ang mga Amalesita upang sila ay salakayin. Hindi sila naghahanap ng gulo. Ngunit dumating ang laban. Ganito rin minsan ang buhay natin. May mga pagsubok na hindi natin pinili. May mga problema na hindi natin hiniling. May laban na biglang dumarating. Ang tanong, ano ang gagawin natin kapag dumating ang laban? Sa ating talatang binasa, makikita natin ang isang napakagandang larawan ng pananampalataya, pakikipaglaban, pananalangin at tutulungan. Darating talaga ang mga laban sa ating buhay. Sabi nga sa talata, nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalesita. Hindi sinabi ng Biblia na dahil kasama nila ang Diyos, ay wala na silang magiging problema. Sa halip, kahit kasama nila ang Diyos, nakakaranas pa rin sila ng pag-atake. Napakahalagang maintindihan natin ito. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi nangangahulugan na wala na tayong haharapin na laban. May mga panahon na ang problema ay darating kahit ginawa natin ang tama. May mga pagkakataon na magiging mahirap ang buhay kahit nananalangin tayo. May mga araw na napapagod tayo kahit nagtitiwala tayo sa Diyos. Hindi ibig sabihin na kapag may problema, wala na ang Diyos. Minsan, ang presensya ng Diyos ay hindi nangangahulugang walang laban. Nangangahulugan nitong hindi tayo nag-iisa sa laban. Kaya, kapag dumating ang pagsubok, huwag agad sabihin, bakit nangyari ito sa akin? Sa halip sabihin, Panginoon, dahil nandito ka, tutulungan mo ako na harapin ito. Huwag nating kakalimutan na may parte tayo sa laban. Sinabi ni Moises kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalesita. Hindi sinabi ni Moises, manalangin na lamang tayo at huwag kang gumawa ng kahit ano. Excuse me po. Hindi rin sinabi, lumaban tayo at kalimutan natin ang Diyos. Sa halip, may dalawang bagay na nangyari. Si Josue ay lumaban, si Moises ay nanalangin.
Napakagandang aral nito. May mga bagay na ipinapanalangin natin. Pero meron din mga bagay na kailangan nating gawin. Kung naghahanap tayo ng trabaho, manalangin tayo, pero apply din tayo. Kung may mga problema sa pamilya, manalangin tayo, pero mag-unawaan din tayo. May mga ministry, manalangin tayo, pero maglingkod din tayo. Ang pananampalataya ay hindi dahilan para maging tamad tayo. Gawin natin ang bahagi na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Si Josue, lumaban. Si Moises, nagpunta sa burol. Magkaiba ang kanilang gawain, ngunit pareho silang bahagi ng plano ng Diyos. Ang laban sa lambak ay may koneksyon sa panalangin sa burol. Habang lumalaban si Josue, nasa burol naman si Moises. Sabi ng talata, kapag nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo ang mga Amalesita. Ang nakataas na kamay ni Moises ay larawan ng pagdepensa ng Diyos. Hindi sapat ang lakas ng Israel. Hindi sapat ang galing ni Josue. Hindi sapat ang dami ng kanilang mandirigma. Kailangan nila ang tulong ng Diyos. May mga laban na hindi nalulutas ng sarili nating kakayahan lamang. May mga problema na hindi kayang ayusin ng pera. May mga sitwasyon na hindi kayang lutasin ng talino. May mga laban na kailangan nating dalhin sa pananalangin. Huwag nating kalimutan ang kapangyarihan ng panalangin. Ang panalangin ay hindi huling paraan kapag wala na tayong magawa. Ang panalangin ay dapat maging unang hakbang dahil alam nating kailangan natin ang Diyos. Kahit malakas tayo, darating ang oras na mapapagod din tayo. Napakaganda ng sinabi ng talata. Nangawit si Moises. Si Moises, leader. Pinili ng Diyos. Ginagamit ng Diyos. Pero napagod rin siya. Napakahalaga nito. Minsan isipin natin, dahil leader ako, hindi ako dapat mapagod. Dahil Kristiyano ako, dapat lagi akong malakas. Dahil naglilingkod ako sa Diyos, hindi ako dapat maghina. Hindi po laging ganun. Ang pagiging lingkod ng Diyos ay hindi nangangahulugang hindi tayo mapapagod. Kahit nga si Moises nangawit. May mga araw na napapagod tayo sa trabaho, napapagod tayo sa responsibilidad, sa ministry, sa mga problema, lalo na sa paghihintay. Kapag nangyari iyon, huwag nating ikahiya. Hindi kahinaan ng pag-amin na kailangan natin ng tulong. Kapag nanghihina tayo, kailangan natin ng Aaron at Hur. Nang makita ni na Aaron at Hur na nanghihina si Moises, hindi nila sinabing, Moises, kailangan mong kayanin. Hindi rin nila siya iniwan. Ang ginawa nila, kumuha sila ng bato at pinaupo si Moises. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang mga kamay. Napakagandang larawan ng pagsuporta. Kapag hindi na kayang itaas ni Moises ang kanyang mga kamay, sila ang humawak. Lahat tayo ay nangangailangan ng Aaron at Hur. May panahon na ikaw ang malakas. May mga taong kailangan mong tulungan. Pero darating din ang panahon na ikaw naman ang nanghihina at kailangan mo ng taong magsasabing, huwag kang susuko. Nandito kami. Kaya huwag nating isipin na kaya natin ang lahat ng mag-isa. Ang Diyos ay naglalagay ng mga tao sa ating buhay upang tayo ay suportahan. Ang tunay na kaibigan ay hindi lang sumasama sa masasayang panahon. Madaling maging kaibigan kapag masaya ang lahat. Madaling magsama kapag may handaan, kapag walang problema. Pero makikilala mo ang tunay na kaibigan kapag ikaw ay nanghihina.
Si Aaron at Hur ay hindi lamang kasama ni Moises sa burol. Tinulungan nila siyang manatiling nakatayo sa kanyang tungkulin. Napakaganda nito. Baka may isang tao sa paligid mo ngayon na nanghihina. Baka hindi rin niya sinasabi. Nakangiti pero pagod na siya. Patuloy siyang naglilingkod pero ubos na ang kanyang lakas. Patuloy siyang nananalangin pero gusto niya ng sumuko. Kailangan niya ng isang Aaron, ng isang Hur. At maaring inilagay ka ng Diyos sa buhay niya para sabihin, hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Ang tagumpay ay dumating dahil nagtulungan sila. Pansinin natin ang bawat isa. Si Josue lumaban, si Moises nanalangin, si Aaron at Hur sumuporta. Walang isang tao ang gumawa ng lahat. Ngunit nagkaisa sila. Natalo nila ang Amalesita. Ito ang larawan ng isang malusog na bayan ng Diyos. Hindi lahat kailangang maging Josue, maging Moises, maging Aaron o Hur. May iba't ibang tungkulin ng bawat isa. May taong mahusay mangaral, umawit, mag-organisa, tahimik na manalangin. May mga nagbibigay, may mga naglilingkod sa likod ng eksena. Maring hindi nakikita ang lahat ng iyong ginagawa pero nakikita ito ng Diyos. Hindi kailangang pareho ang ating gawain para maging mahalaga tayo sa gawain ng Diyos. Huwag mong isipin na maliit ang tulong mo. Maring sabihin ni Hur, hinahawakan ko lang naman ang kamay ni Moises, parang maliit na bagay. Pero isipin nyo, kung bumababa ang kamay ni Moises, naapektuhan ang laban. Ang maliit na suporta ni Aaron at Hur ay naging mahalagang bahagi ng tagumpay ng Israel. Kaya huwag mong maliitin ang mga ginagawa mo. Baka ang simpleng panalangin mo ang nagbibigay lakas sa isang tao. Ang isang mensahe mo na nagsabing, ipinapanalangin kita, umipigil sa tao na sumuko. Ang tahimik mong paglilingkod, ginagamit ng Diyos upang magpatuloy ang kanyang gawain. Walang maliit na bagay sa Diyos. Ang isang pusong handang tumulong, kinikilala ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nanghihina, huwag tayong humiwalay sa kapwa mananampalataya. May mga tao na kapag may problema, lumalayo. Kapag nasasaktan, ayaw magsabi. Kapag pagod, nag-iisa. Kapag nanghihina, tumitigil sa pagsamba at pakikipagtipon. Pero ang kwento ni Moises ay nagtuturo sa atin, kailangan natin ang isa't isa. Hindi tayo nilikha upang mamuhay ng hiwalay. May mga laban na mas madaling harapin kapag may mga kasama. Kaya kung ikaw ay nanghihina ngayon, huwag mong sarilinin. Lumapit ka sa Diyos. Lumapit din sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Kung ikaw naman ay malakas ngayon, gamitin mo ang iyong lakas upang tulungan ang mga nanghihina. Ang talatang ating binasa ay nagtuturo ng tatlong mahalagang bagay. Una, darating ang laban. Hindi natin maiiwasan ang mga problema. Ikalawa, kailangan natin ng Diyos. Tulad ni Moises, kailangan nating itaas ang ating mga kamay sa panalangin at umasa sa Diyos. Ikatlo, kailangan natin ng isa't isa. Kapag nanghihina ang ating mga kamay, kailangan natin ng mga taong handang humawak. Kailangan natin ng mga katuwang. Kaya ngayong araw, tanong natin sa ating mga sarili, sino ang mga Aaron at Hur natin? Sino mga taong malapit, maari nating lapitan kapag tayo ay nanghihina? Isa pang tanong, kanino tayo maaring maging Aaron o Hur? Sino ang nangangailangan
ng tulong natin. Mga kapatid, maaaring ikaw ngayon ay nasa posisyon ni Josue, lumalaban ka. Maaaring ikaw ay nasa posisyon ni Moises, pagod ka na sa pananalangin, halos hindi mo na kayang itaas ang iyong mga kamay. O maaaring ikaw ay nasa posisyon ni Aaron at Hur, tinatawag kang tumulong sa isang taong nanghihina. Ano man ang iyong kalagayan, tandaan mo, hindi mo kailangang harapin ang laban ng nag-iisa. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang mga kapatid ay handang tumulong. May tungkulin ka rin na pwede mong gawin. Na kapag may nanghihinang kamay, obo, lapitan at bulungan. Huwag kang susuko. Kapag hindi mo kayang itaas ang iyong mga kamay, hayaan mong may humawak sa iyo. At kapag nakita mo, may kapatid na nanghihina, maging aaron at hur ka sa kanyang buhay. Dahil sa kaharian ng Diyos, ang tagumpay ay hindi lamang sa kung sino ang tumanggap nito. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa Diyos at pagtutulungan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat dahil sa aming bawat laban, hindi mo kami iniiwan. Panginoon, may mga panahon na kami ay parang si Josue. Kailangan naming lumaban. Bigyan mo po kami ng tapang at karunungan. May mga panahon na kami naman parang si Moises, pagod, nanghihina, at halos hindi na kayang itaas ang aming mga kamay. Tulungan mo po kaming patuloy na manalangin at magtiwala sa iyo. Panginoon, gawin mo rin kaming parang sina Aaron at Hur. Bigyan mo kami ng pusong marunong makakita ng mga taong nanghihina. Turuan mo kaming tumulong, magpalakas, manalangin, at umalalay. Kapag kami ang nanghihina, bigyan mo kami ng mga taong hahawak sa aming mga kamay. At kapag kami naman ay malalakas, gamitin mo kami upang palakasin ang iba. Naway hindi kami lumaban ng nag-iisa, kundi sama-sama ng may pananampalataya at higit sa lahat ng nagtitiwala sa iyo. Ang Panginoon namin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng salita sa probinsya ng Eastern Samar. Dasal namin na ang katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng salita ay magkaroon ng unawaan, pagpapakumbaba, pagmamahalan at pagkakaisa. Hayaan mong maging dahilan nito upang matagpuan ang Santong Espiritu na itatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng salita. At hayaan mong dumaloy ang iyong Espiritu at kapangyarihan. We declare the fire of revival. At ayan mong maranasan ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Hayaan mong tumanggap sila ng kaunlaran. At sa pangalan ni Jesus, ipahintulot mong maranasan ito ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary standing country, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din namin yung aming mga training agencies na naghahanda ng mga misyonero at mga OFW na ipahayag ang iyong salita sa mga bansa na kanilang tinutungo katulad ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa pagganap ng kalooban mo. As we also pray sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bansang ito, maipahayag ng malaya ang iyong salita, gayon din sa Hong Kong, Taiwan, Macau. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng Japan, China,
South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. Ipahintulot mo na ang apoy ng revival ay dumaloy sa mga bansang ito habang amin din pong sinasalita ang kapayapaan sa bansang Israel. Panginoon, din namin kinakalimutan ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming mga tagapangunayan mong kilalanin ka bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po. Inaangkin namin tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.